Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin dito yung misteryo at totoong dahilan kung bakit hindi naglalaro ang NBA player na si Steven Adams sa kanyang bansa na New Zealand. Naliwanagan ako kaibigan, mukhang may sama siya ng loob dito sa New Zealand basketball. Una sa lahat mga kaibigan, palagi pong nakakalaban ng ating national team ang New Zealand at makakalaban naman po natin sila ngayong February 23. May nagsasabi na maglalaro daw si Steven Adams pero hindi po, napakalabo po niyan. 2009 pa po huli itong naglaro sa New Zealand sa FIBA U16. After na yan, hindi na po siya nakalaro. So 16 years na po siyang hindi naglalaro sa New Zealand. At nalaman ko mga kaibigan na dyan pala nag-ugat ang hindi paglalaro ni Adams sa New Zealand. Ayon po sa report ng ESPN noong 2019 about sa pag-alis ni Adams sa kanyang pangalan sa New Zealand campaign sa World Cup, nakasulat din dito ito. Hiniling ng New Zealand Basketball Organization na kulang sa pera kay Adams at mga teammates nito na pondohan nila ang kanilang sarili sa paglahok sa mga camps sa New Zealand at mga tournaments. Iyon daw po ay isang bagay na pinaniniwalaan ni Adams na mali sa moral dahil pinipigilan daw nito ang pagunlad ng hindi gaanong mayamang kabataan. Take note, ito po yung time na huling naglaro siya sa New Zealand sa U16, nag-back out pala siya niyan mga kaibigan. Ito po yung report, basahin natin from New Zealand Herald, The Truth Behind Steven Adams Tall Black Snub. Naputol ang pangarap ni Adams na maglaro para sa Junior Tall Blacks na tinuturuan ni McFadden noong 2009 nang wala siyang pera para mabayaran ang mga airfare, accommodation at iba pang bayarin sa koponan. Adams didn't have the funds and dropped out of contention. At sinabi daw ng isang malapit na kamag-anak ni Adams na ang mga gastos na ito ay umaabot sa libo-libong dolyar at napilitan si Adams na umalis sa team, leaving him devastated. Nawasak daw talaga ang damdamin dito ni Steven Adams. At ayon pa daw po sa isang source na malapit kay Adams, ang patuloy na hindi nito paglalaro sa New Zealand ay nagmula noong napilitan itong mag-back out noong 2009. At ito pa mga kaibigan na sinabi mismo ni Adams, basahin nyo pong mabuti. Ang tingin ko po talaga dito ay tinandaan ni Steven Adams yung sinapit niya, hindi magandang karanasan niya nung bata pa siya sa New Zealand noong 2009. Sumama po talaga ang loob niya nang napilitan siyang mag-back out dahil wala siyang pera, hindi siya tinulungan, pinondohan ng New Zealand basketball. Para sa akin mga kaibigan, honestly, sana one day maglaro itong si Adams dito nga sa New Zealand nang makalaban naman siya ng Gilas Pilipinas. Madami nang nakaharap na NBA players ang ating national team sa FIBA Games. Tingin ko kahit may Adams ang New Zealand, basta kompleto tayo, may Kai Sotto, AJ Edu, kaya nating talunan yung New Zealand. Sanay na si Kai mga kaibigan sa NBA players na kalaban, si AJ Edu, ganun din. Sana one day mga kaibigan na magkaalaman talaga. Ikaw kaibigan, ano opinion mo dito? Especially sa pang-snub down ni Adams dito sa New Zealand ng matagal ng panahon. At eto, kaya ba nating talunin etong New Zealand kung naglalaro ito dito? Mag-comment ka sa baba kaibigan at maraming salamat po sa inyo.